Ang military campaign ng Amerika sa Iran na naging mitya ng krisis ngayon sa buong mundo, tatapusin na raw ni US President Donald Trump sa loob ng 2 o 3 linggo. At kumpiyansa siya na kapag nangyari ito, bababa na rin daw ang presyo ng produktong petrolyo. Nakatutok si Chino Gaston. Mahigit 1 buwan mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at kalyadong Israel laban sa Iran, tuloy pa rin ang mga pag-atake ng magkabilang panig. Ang tanong ng marami, kailan kaya ito matatapos? Sinabi ngayon ni US President Donald Trump, tatapusin na niya ang military campaign ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or think 3 with weeks? 2 or 3 weeks, Not yeah. 3 weeks. If it is We'll 3 leave. weeks. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon. Then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Dagdag ni Trump, pag natapos ang gulo, bababa na rin daw ang presyo ng gasolina. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. Sinisisi ni Senador Panfilo Lacson si Trump kung bakit nasa krisis ngayon ang buong mundo. Sa isang post sa social media, sinabi ni Lacson na dahil sa kanyang mapangahas na mga aksyon na hindi naman nagtagumpay, dapat aniyang panagutin si Trump hindi lamang ng Amerika kundi ng buong mundo. Ayon sa international law professor na si Attorney Evcar Ferrer, maaring kasuhan ng US at si Trump dahil sa kasulukuyang krisis. Pwede daw itong isampa hindi lang ng Iran, kundi ng mga bansa gaya ng Pilipinas na umaaray sa epekto ng giyera sa kanilang ekonomiya. Napapaloob daw ito sa ilalim ng Doctrine of State Responsibility, sa ilalim ng international law at pwedeng idulog sa International Court of Justice o ICJ. Merong 2 elemento na present. Pwede nating sabihin o i-argue na halimbawa under Article 51 ng UN Charter, pwede lang ang pag-atake sa sitwasyon ng self-defense or pagtatanggol sa bansa mo. Pwede mo lang sabihin attributable ito kung opisyal ng bansa or mga agents niya. And in this case, desisyon to ng presidente or head of state ng isang bansa, which is US. Sa ilalim ng UN Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts o RCWA, pwedeng humingi ng danyos mula sa US para sa pagbagsak ng ekonomiya, kawalan ng remittances mula sa gitnang silangan at epekto ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa mga industriya ng bansa. Pero tila malabo itong mangyari. Ayon sa Article 36 ng RCWA, ang pwede for damages would anything that's accessible, pwedeng i-assess, financially accessible. And it will include loss of profits. Even if you file a case, ang question, how do you hold someone, a country that big accountable? Yun eh. Like kahit pa nga manalo ka, ang question, paano mo siya i-enforce? Halimbawa na lang daw ng kawalan ng enforcement power ang kaso ng Nicaragua sa US kung saan pinagbabayad ng danyos ng ICJ ang US sa ginawang pakikialam, pagpondo sa mga rebelde, paglagay ng mina sa mga karagatan at iba pang panggigipit sa Nicaragua noong dekada 80. Hanggang ngayon daw kasi, hindi pa kinikilala ng US ang desisyon ng ICJ. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.